Kamusta mga mate? Welcome to Australia, a land full of wonders and surprises. Alam niyo ba na ang Australia ay isang napakalaking kontinente na may sukat na halos 7.7 milyong kilometro kwadrado? Halos kasing laki ito ng Estados Unidos, ngunit may mas kakaibang heograpiya at klima. Pero, alam niyo ba na 75% ng Australia ay halos walang nakatira? Nakakamangha, di ba? Ang malaking bahagi ng kontinente ay binubuo ng mga disyerto at malalayong lugar na tinatawag na outback. Sa lawak ng lupang ito, bakit kaya kakaunti lang ang mga tao na tumatawag dito na kanilang tahanan? Ang mga komunidad dito ay maliliit at kalat-kalat na nagbibigay ng kakaibang hamon sa pamumuhay. Sa video na ito, ating alamin ang mga dahilan kung bakit halos walang nakatira sa malaking bahagi ng Australia. Tatalakayin natin ang mga hamon sa klima, kakulangan sa tubig, at ang malalayong distansya sa pagitan ng mga komunidad. Samahan niyo ako sa ating paglalakbay sa nakakamanghang lupang ito, mula sa mga baybayin na puno ng buhay hanggang sa mga disyertong tila walang katapusan. Ating tuklasin ang mga sikreto nito. Mula sa mga natatanging hayop at halaman na dito lang matatagpuan hanggang sa mga kwento ng mga taong naninirahan sa mga malalayong lugar. Tara na at simulan na natin ang ating paglalakbay sa kontinente ng mga kababalaghan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit halos walang nakatira sa malaking bahagi ng Australia ay ang klima nito. Ang gitnang bahagi ng Australia ay isang malawak na disyerto kung saan napakainit at napakadaling matuyo. Ang ulan ay napaka-unpredictable at minsan ay hindi umuulan ng ilang taon. Isipin niyo na lang kung gaano kahirap mabuhay sa isang lugar na walang kasiguraduhan ng tubig at pagkain. Bukod sa mainit na klima, ang Australia ay nahaharap din sa problema ng kakulangan sa tubig. Kakaunti lang ang mga ilog at lawa sa malaking bahagi ng kontinente, at ang tubig sa ilalim ng lupa ay kadalasang maalat. Ang lupa naman ay karaniwang tuyo at mabato na hindi angkop sa pagtatanim ng mga halaman. Dahil dito, mahirap magtayo ng mga komunidad sa mga lugar na ito dahil napakahirap makahanap ng mga pangunahing pangangailangan. Ang kasaysayan ng Australia ay may malaking papel din sa kung bakit kakaunti ang populasyon nito. Nang dumating ang mga Europeo sa Australia noong ika-18 siglo, karamihan sa kanila ay nanirahan sa mga lugar na malapit sa dagat. Mas madali kasing magtayo ng mga daungan at mga infrastruktura sa baybayin, at mas madali ring makipag-ugnayan sa ibang bansa. Dahil dito, mas umunlad ang mga lungsod sa baybayin habang ang mga lugar sa gitna ng kontinente ay nanatiling liblib. Seksyon 5, ang pag-akit ng mga lungsod. Sa paglipas ng panahon, mas lalong dumami ang mga tao na lumipat sa mga lungsod sa Australia. Mas maraming trabaho, mas magagandang paaralan, at mas maraming mga oportunidad ang matatagpuan sa mga lungsod kumpara sa mga rural na lugar. Dahil dito, mas lalong lumaki ang agwat sa pagitan ng mga lungsod at mga probinsya, at mas lalong naging mahirap hikayatin ng mga tao na manirahan sa mga liblib na lugar. Seksyon 6, mga hadlang sa ekonomiya at infrastruktura. Ang kakulangan ng mga oportunidad sa ekonomiya at infrastruktura ay isa rin sa mga dahilan kung bakit kakaunti ang populasyon sa malaking bahagi ng Australia. Mahirap magtayo ng mga negosyo sa mga lugar na walang sapat na supply ng tubig, kuryente at internet. Mahirap din makapag-aral at makapagtrabaho kung malayo ang mga paaralan at mga opisina. Dahil dito, mas pinipili ng karamihan na manirahan sa mga lugar na mas madaling mabuhay. Seksyon 7, ang perspektibo ng mga katutubo. Mahalaga ring banggitin ang pananaw ng mga Aboriginal Australians, ang mga orihinal na nanirahan sa kontinenteng ito. Para sa kanila, ang lupa ay hindi lamang isang lugar na matitirahan, kundi isang sagrado at mahalagang bahagi ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga Aboriginal Australians ay namuhay ng naayon sa kalikasan at natutunan nilang mabuhay sa kabila ng mga hamon ng klima at heograpiya. Seksyon 8, pag-unawa sa hamon. Paghahanap ng solusyon. Ang pag-unawa sa mga dahilan kung bakit halos walang nakatira sa malaking bahagi ng Australia ay mahalaga upang makahanap ng mga solusyon sa mga hamong ito. Ang malawak na disyerto at tuyong kapaligiran
ay nagdudulot ng malaking hamon sa mga naninirahan dito. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, may mga hakbang na maaring gawin upang mapabuti ang kalagayan ng mga lugar na ito. Kailangan nating magtulungan upang maprotektahan ang ating kapaligiran. Ang pagtatanim ng mga puno at iba pang halaman ay makakatulong upang mapanatili ang kalusugan ng lupa at maiwasan ang pagguho nito. Ang mga proyektong pangkalikasan ay hindi lamang nakakatulong sa kapaligiran kundi pati na rin sa komunidad. At upang matiyak na ang lahat ay mayroong access sa mga pangunahing pangangailangan. Ang pagkakaroon ng malinis na tubig, sapat na pagkain, at maayos na tirahan ay mahalaga para sa kalusugan at kaginhawaan ng bawat isa. Ang mga komunidad ay dapat magtulungan upang matugunan ang mga pangailangang ito. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, tulad ng paggamit ng solar panels at wind turbines, maari nating mapabuti ang kalidad ng buhay sa mga liblib na lugar. Ang renewable energy ay hindi lamang nakakatulong sa kapaligiran, kundi nagbibigay din ng murang kuryente sa mga komunidad. Mas maayos na pamamahala ng likas na yaman, tulad ng sustainable farming practices at pangangalaga sa mga protected areas, ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng ating kapaligiran. Ang mga rangers at iba pang tagapangalaga ng kalikasan ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanseng ekosistema at pagrespeto sa kultura ng mga katutubo na may malalim na kaalaman sa pangangalaga ng kalikasan. Ang kanilang mga tradisyon at kasanayan ay nagbibigay ng mahalagang aral sa atin kung paano natin mapapangalagaan ang ating kapaligiran. Ang pakikipagtulungan sa mga katutubo ay mahalaga upang matiyak na ang kanilang mga kakarapatan at kultura ay nirerespeto. Maari nating gawing mas maunlad at mas mapanatag ang kinabukasan ng Australia para sa lahat. Ang mga revitalized parks at community spaces ay nagbibigay ng lugar para sa mga pamilya at komunidad na magtipon-tipon at mag-enjoy. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa, maari nating harapin ang mga hamon at lumikha ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Section 9. Ang kinabukasan ng lupa ng Down Under. Ang Australia ay isang maganda at kakaibang kontinente na puno ng mga oportunidad at mga hamon. Sa kabila ng malawak na disyerto at mga baybayin, may mga lugar na puno ng buhay at kasaysayan. Ang mga tanawin dito ay hindi lamang kaakit-akit kundi nagbibigay din ng inspirasyon sa mga tao. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga dahilan kung bakit kakaunti ang populasyon sa malaking bahagi nito, makikita natin ang mga hamon na kinakaharap ng mga komunidad dito. Ang malalaking distansya at ang matinding klima ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit hindi gaanong matao ang ilang bahagi ng Australia. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, may mga inisyatiba na naglalayong gawing mas maunlad at mas mapanatag ang kinabukasan ng lupang ito. Ang sustainable farming, renewable energy, at community development ay ilan lamang sa mga hakbang na ginagawa upang mapabuti ang buhay sa mga rural na lugar. Ano sa tingin niyo mga mate? Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa, maaari nating gawing mas maganda at mas maunlad ang kinabukasan ng Australia. Ang mga simpleng pag-uusap at mga ideya ay maaring magbunga ng malalaking pagbabago. May magagawa kaya tayo para mas maraming tao ang maka-experience ng ganda ng Australia. Ang mga national parks, hiking trails, at wildlife ay ilan lamang sa mga yaman ng bansa na dapat maranasan ng lahat. Ang turismo ay isang mahalagang aspeto na maaring magdala ng mas maraming tao sa mga lugar na ito. I-share nyo naman ang inyong mga saloobin sa comment section. Cheers! Ang inyong mga opinyon at ideya ay mahalaga upang makabuo tayo ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Sama-sama nating tuklasin at pagyamanin ang lupang ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.